beloved Boss Mike Cervera. Magandang hapon mga kakopi. Ay, mga kopi muna tayo. Oy, shout out. Anyways, mga kababayan, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Narong kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Oy, supportan nyo si Kakopi, ha? Yung mga kasama natin lahat, ha? Baka mamaya, kung kani-kanino kayo nakasuporta, baka mamaya si Banat Bay lang pinapanood nyo, ha? At eto na nga mga kababayan ko, nako, si Banat Bay. Oo, ha? OMG. Sinisiraan na si Yorme. Hala ka! Dahil malapit kay PBBM. Alam nyo naman yung mga yan eh. Oo, hindi talaga nila sinasaalang-alang yung kapakanan ng nakakarami. Ang sinasaalang-alang lang nila, ang iniintindi lang nila, yung kanilang pampolitikang agenda. Nakuha nyo mga kababayan, maliwanag yan ha. Oo. Etong mga katulad ni Taong Suso. Mga kababayan ko, ang iniisip lang ay yung pansarili lang nilang agenda. Hindi nila iniisip yung ikakabuti talaga ng mas nakakarami, lalong-lalo na sa Maynila. Kung dati mga kababayan, abay sup-sup tumbong kay Isko Moreno, si Banat Bay, ngayon mga kababayan, nakaw, sinisiraan na nila. Malamang nung napaya sila, nung mga nagdaan ng mga interview nila, no? Chismis lang eka eh. Chismis lang yun eh. Yung sasabihin na nagnakaw si Bonget, chismis lang yun eh. Yeah? Yun eh, yun yung mga banat ni Yorme nun eh. Kaya siguro sila galit na galit. Ay! At eto na nga mga kababayan, dahil nga siguro dyan, ay mukhang magkakaroon na ng alyansa itong mga DDS vlogger at mga ilang, hindi ko nila lahat, mga kababayan ha? Hindi ko nila lahat. Oo. At mga ilang mga dilawang vlogger. Hey! Tangina, magsama-sama kayo, pare-pares kayong mga bobot tanga, puro pera lang ang niisip ninyo. Hindi kayo para sa bayan. Para sa bayad kayo, para sa bayad. Magkapera lang kayo, mga putang ina nyo. Di ba mga kababayan ko? O yan ang ating tatalakayin ngayon. Oo ha. Ngayong hapon, mga kababayan, hapon no? Alauna pasado ng mga kababayan, ano? Anyways, mga kababayan ko, bago natin umpisahan, opo, as usual, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Eto na nga, mga kababayan. Ay, grabe. Si Banat Bay, mga kababayan, bigla-biglang parang tinalikuran si Yorme. Paktay. Ano, idol ko si Chiquito. Oo. Ha? Oo. Para bang yung pampagana natin kahapon? Ganun talaga. Mary Jane De Vera, Clemente Roman, Clemente Romel, Espirita Amang, opo. Shoutout po sa inyong lahat, mga bagong dating. Fall Waco, nandyan na rin. Si Mysterious, nandyan na. Sino pa? Sa inyo pong lahat, Rachel Salonga, opo ha? Roya Albacaro, opo, Altino, nandyan na. Lola Chris, inako. Eto na, Ramlat, tuloy-tuloy na tayo. Banatan na kagad natin. Pasok! Para sa akin, hindi pang nasyonal si Yorme. Pag local na lang talaga siya. Ala ka, bakit ganun naman? Narinig nyo, mga kababayan? Pala desisyon, si Suso. Pala desisyon si Bisukol. Bakit mo naman nasabing pang ano na lang, ha?
pang-local na lang si Yorme, Aber? Oh, For now, para sa akin, hindi pang nasyonal si Yorme. nako. Pag local na lang talaga siya. Nako. Ito, Bakit mo nasabi? Yorme, oh. Yung aso mo dati, oh. Mukhang kakagating ka na, oh. Yorme, yung aso mo, oh. Mukhang kakagating ka na. Nako. Oh, nako, Lorena Marilag, oh. Mukhang mangangagat na ho itong si Bisocol. Oh. Hanggang mapatunayan niyang maayos niya. Kasi ang focus niya ay Maynila eh. To the point na kailangan niya sumipsip kay Marcos. Sige, okay ako dun. Oh. Patunayan mo. Oh, sip-sip ka pala eh. Sip-sip ka pala, Yorme. Yorme, oh. Sip-sip ka raw, sabi ni Banat Bay. Ay, grabe masakit yun Sabihan ka ba naman ng sip-sip? O ano kaya mang gagawin ng mga, nako, Diyos ko. Oo, AC, oh. AC Sigaw, nanonood ka ba? O, nananawagan kami kay AC Sigaw, Hala ka, tinawag na sip-sip si Yorme. Grabe ka. Marian Escaso, naku, grabe. Magagalit sa iyo yung mga iskonyan niyan, no? Parang talagang, hiwalay na ba talaga? Mukhang, ito, mukhang, na ito, mga kababayan, no? Magbe-break na sila. Grabe si Bisocol, mga kababayan, Grabe si Bisocol. Oo. Uy, Bisocol! Nakita niyo yung nguso? Abot hanggang camera. Putang inang nguso yan, Pay mura. Anyway, sige. Patunayan na, Patunayan mo yung teorya mo na tama. That you have to kiss us, BBM, para maayos ang Maynila. Kita mo? Yorme, mas magaling na sa iyo yung aso mo. Parang sinasabi ni Bisocol, ni Aw-Aw, mas magaling sa iyo to. Wala kang sinabi. Yorme. Kaya si Bisocol tatakbo daw senador. Nako po. Yorme, Yorme. Mukhang minamasama ho nila yung pong pagiging pagiging malapit. Arnold Lopez, picturean mo nga ako nakaganito. Picturean mo nga ako. Tapos isend mo kay Banat Bay. Ito, si Bisocol. Si Aw-Aw. Parang kanta yan. Ano yun eh? Ano ba yung kanta na yun? Who's let the dogs out ba yun? Basta may kantang ganon. Ganon. Ngayon, mga kababayan, eto parang mga kababayan Teresita Tan no? May history naman kasi si Yorme pero di ako kumakampi sa asong niya. Who let the dog out? Ganun ba yan? Who lets the dog, who let the dog out? Yun ba yun? Yun. Who let the dog out? Who? Yun ba yun? Yun ba yun? Who let the dogs out? Oo, yun, Lola. Naalala ko na yun. Who let the dogs out? Who? Hey! Grabe, no, mga kababayan, tignan nyo mga kababayan ito, si Bisocol. Matapos pakinabangan si Yorme, mga kababayan. Matapos pakinabangan si Yorme, binabanatan. Ganyan, mga kababayan. Itong mga mga basher ni Pangulong Bongbong. Wala namang pagkakaiba ito. Kanino?
Eh di kay Shelo Magno tsaka Christian Isguera, tingnan nyo, ano ang pagkakaiba ng ugali nila? Etong si Shelo at etong si Christian Isguera at etong si Bisocol. Pwede itong panggulo no? Panggulo. Diba? Nangangagat. Oo, may rabies eh. Ngayon, mga kababayan ko, tanong ko sa inyo. Tignan nyo, matapos pakinabangan si Pangulong Bongbong Marcos, matapos na magkunwari na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, in the end, mga kababayan, binabanatan, wala hong pagkakaiba. Dito po kay Bisocol, ngayon ay naging aw na. Matapos niyang pakinabangan, si Mayor Isko Moreno, ngayon ay kinakagat na. Kaya wag na kayong magtaka sa susunod na mga panahon. Itong mga ganitong mga ugali, kagaya ni Christian Isguera at ni Shelo Magno, ay magkakaalyansa na. Sundan ang mga susunod na kabanata. Katulad ng mga malalayong mga banat nila kay Pangulo. Alam nyo, sa totoo lang, promise, nabobohan ako ng gusto dito sa mga ito. Kay Shelo Magno at kay Christian. Nabobohan talaga ako eh. Ewan ko ba? Pero yun, issue nila, yung perma lang, masyado pa nilang pinalaki. Sabihin nyo na lang kasi na ayaw nyo kay Pangulo. Yun naman ang totoo. Kasi kung perma lang, kabubuhan yun eh. O ano? Mga kababayan, di ba? Ulitin natin, mga kababayan ko. Tanggalin muna natin tong mukha ng Bisocol na aso. Di ba? Puntahan muna natin tong dalawang makakaalyansa ni Banat Nguso. Ni Bisocol. Ni Bisocol ba? Ni Bisocol, mga kababayan, simple lang. Kasi issue nila, yung daw, hindi man lang daw tinignan ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit daw pinirmahan, ganun. Ganun din ang issue ni Sarang Bangag. Di ba? Kita kuwang-kuha nung dalawa, ni Shelo Magno at saka ni Christian Isguera, yung katwiran, di ba? Ni Sara Duterte. Kuwang-kuha nila, mga kababayan eh. Bakit daw hindi tinitignan yung perma bago pumirma? Tanga! Alam nyo, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Siguro naman yung may mga may mga small business. Mga kababayan, makukuha ninyo ko, Antonio Del Castillo, Pons Soleta. Katulad ko, mga kababayan, siguro minsan nakikita nyo, may pumupunta rito habang nakalive tayo, may mga nagpapapirma. Tama po ba? Tama? Siguro, sino nakakita? Press 1, Johnny Depp. Sino? Lea Patricio. Minsan nagla-live tayo, may pumupunta rito, Ai Chang, di ba? Sasabihin, sir, papirma. Para saan yan? Di ba? Tatanungin ko, para saan yan? Hoy, putang ina mo, Christian, at saka Shelo, makinig kayong dalawa. Pakitawag nga muna yung mga kasama mo, Arnold Lopez. Ai Chang, pakisabi nga kay Arnold Lopez, pakitawag yung mga kakampi niya. Yung nagngangalang Shelo Magno at saka Christian Isguerang mga tanga. Saksi, ayan So may dumarating dito na magpapapirma. Tatanungin ko, para saan ito? Sir, para yan sa mga bayad sa renta. Ito, yan sir, para sa payroll. Ito, yan sir, para sa petty cash. Ganon, ngayon, dun tayo sa petty cash. Pinirmahan ko yung petty cash. Hoy, putang ina yung dalawa, makinig kayo. Para matuto kayo, babawan natin ito. Pati sabi na nga, Di ba, mga kababayan? Hoy, makinig kayo! Siyempre, makinig kayo sa mga dilawang mga
panig ng mga panggulo. So ngayon, ipagpalagay natin alam nyo halos parehas lang yan. Kung gagamitin lang natin ang sentido común natin. Ako, pinapumirma ko. Petty cashier. Magkano yung petty cash? Nakita ko. 500,000 mga kababayan, petty cash. Pinirmahan ko. Di ba? Tanong ko sa inyo, ano kasalanan ko sa pagpirma ko? May kasalanan ba ako ron? May kasalanan ba ako ron, Arnold Lopez? Itanong mo nga yan sa mga kakampi mo. Petty cash, nakalagay. GAA, nakalagay, pinirmahan ni Pangulo. Petty cash, nakalagay, pinirmahan ni Mike Cervera. Halos parehas lang yun eh. Ngayon, magkakaproblema. Putang ina, ninakaw daw. Mayroon daw problema sa petty cash. Sabi ng mga mga investor. Yung mga board member, nagre-reklamo. Bakit daw pinirmahan ko yung petty cash na hindi ko chine-check? Ganon? Mga kababayan ko. Ito simple lang natin ng paliwanag para mas maunawaan ng marami. Petty cash nga ni. Ngayon, pinirmahan ko. Bakit hahanapin sa akin ng mga mga board member? Bakit daw yung petty cash hindi daw makita kung saan napunta? Sino ngayon ang dapat sisihin? Yung nagpa-implement nung petty cash na yon. Sila ang dapat nyong sisihin. Sila ang dapat imbestigahan. Anong ginawa ni Pangulo? Sino yung mga kasabot dyan nagpa-imbestiga? Anong ginawa ko? Pinaimbestigahan ko yung mga tauhan na nagpapirma niyan. Sino yung mga bumili? Saan napunta yung 500,000 na yan? Saan yan napunta? Yan ang aking tanong. At hindi nila masagot. Nung hindi masagot, mga kababayan, ano sabi ko? Tumawag ako ng abogado para suriin at mga CPA para tignan, aralin, bakit nagkaganyan, bakit nagkaganon at nakita na meron ngang nagnakaw. At ang ginawa ko, dinemanda ko yung mga tauhan na yon. Ganun ang ginawa ni Pangulo. Ano mali ron? Kundi ba naman kayo mga tangat bobo? Ang ina niyo? Maliwanag yan mga kababayan yung paliwanag natin. Ganun kasi yung kanilang naratibo. Kasalanan nung pumirma. Palibasa siguro, itong mga ito, umaasa lang sa bayad sa kanila. Hindi nila nasubukan magnegosyo talaga. Nakuha nyo? Islap? Maliwanag yan Islap chick Maliwanag ako magpaliwanag. Direkta sa punto, walang paligoy-ligoy. Hindi na natin kailangan gumamit ng ibang lingwahe para ma-impress ko kayo. Hindi ko kailangan magpa-impress dahil ang tungkulin ko magpaliwanag kung ano ang dapat na paniwalaan ninyo. Putang ina. Tao pa ko Diba? Nadandang kayo sa pa-English-English. Wala namang kwenta yung nilalaman nung sinasabing paliwanag. Wala rin. Di ba? Tayo rito mga kababayan hindi man tayo kagalingan, pero alam ko na maiintindihan nyo ko. Tama? Mga kababayan? Kunin nyo na yung clip na yun, tapos itapon nyo kay Christian Isguera. Sabihin nyo, kay Christian Isguera, bobo ka, sabi ni Mike Cervera. Napakatanga mo, ganun. Parehas kayo ni Shelo Magno, parehas tanga. Isama nyo na yung Eli San Pedro na naging congressman dahil pambubudol niya sa mga manggagawa. Ayos ba?
kababayan na unawain, ewan ko ba bakit hindi nila maintindihan. Kasi nga, idol nila si Sara Duterte talaga. Ano? Ha? Idol kasi nila eh. Sa totoo lang. Oo, kaya ganun sila. Tignan nyo ngayon, sila Banatbay at etong mga dilawang vlogger na iba, hindi ko naman nila lahat. Di ba pare-parehas sila ng diskarte? Pare-parehas na sila ng pamamaraan? Yung mga pinakinabangan nila ngayon, kanilang pinagkakagat na. Di ba, Lea Patricio? Ganito dapat mag-vlog. Di ba, News Hub? Wala eh. Walang dating yung wala eh. Magbablog kayo. Kailangan magtapunan kayo. O para kayong nagbe-brainstorming na hindi nyo kayang ipaliwanag at i-deliver sa mga tao yung dapat ninyong ipaliwanag at kung ano yung dapat nilang matutunan. Kung hindi, wala. Oo. Parang mema na lang kayo. Basta na lang kung ano ang ninyo. Wala. Gemaling Canillas. Dito na lang tayo, Joey Salvaboro, sa Kengkoy na vlogger nyo. Diba? Oh. Yan ang sinasabi ko. Pa-intense ng pa-intense ito. Baka akala nyo, bibitawan namin kayo. Oh. Hindi pwede, hindi uubra yun. Antonio Castillo. Ha? Diba? Dave Aguilar. Shout out sa'yo. Dave Aguilar. Shout out na sa'yo. Shout out. Di ba? Nagets ninyo mga kababayan yung ibig natin sabihin. Bakit kailangan pa natin na palalimin? Simple lang naman na, di ba? Simple lang naman na unawain eh. Napaka-basic lang, Roel San Pedro eh. Oo, sa paliwanag na yan, sana naman maunawaan na ng lahat nang hindi pa ulit-ulit. Kasi yung mga nagsasabi niyan, mga bobo kasi yan, mga kababayan katulad ni Banatbay, bobo yan eh. Ano ba naman ang alam ni Banatbay mag-handle ng mga nagboborles. Alam niya ron. 'Di ba? Puro kamunduhan lang 'yon. Eto pa isa ayan Ano alam niyan? Sige nga ganito yung taga-suporta nila eh. Tignan nyo mga kababayan. Ano meaning niyan? Ano ngayon kung nagpatato ka niyan? Idadamay mo pa kami. Sabi niya, kaya nyo to mga loyalista. Abay, wala kami pakialam dyan, tanga. Tignan nyo yung itsura, mga kababayan. Tapos sasabihin, mga kababayan, kung kaya natin yan. Hindi namin gagawin yan kasi hindi naman kami tatanga-tanga. Tignan nyo yung mga itsura. Tapos sasabihin, nagpaganyan lang. Ano ngayon kay may tatukan Duterte? Para kasi ngusong gala. Sinong ngusong gala? Si Bisukol, si Banatbay, ganyan, di ba? Yan na ba yon? Tapos kapag kaganyan, magaling na kayo? Di ba? Tignan nyo yung itsura. Ano pakialam namin dyan? Trip nyo yan eh. Wag mo kaming idadamay sa katangahan ninyong trip nyo. Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan eh. Sana 30 minutes pa lang may natutunan na kayo ha? Eto, pasok! Para sa akin, hindi pang nasyonal si Yorme. Ayan na, balikan natin itong si Bisukol. si Bisukol! Eto na mga kababayan ha. For now, para sa akin, hindi pang nasyonal si Yorme. Pag local na lang talaga siya. Eto hanggang mapatunayan niyang maayos niya. Kasi wala na, Yorme, binabanatan ka na, hindi ka na daw pang presidente, hindi ka pang senador, pang local ka na lang. Parang sinasabi ni Banatbay, yung utak mo pang lang, pang local. Hindi ka daw pwede sa national, sinasabi niya, Alam nyo, kung ako, bilang isang Iskonyan, bilang isang tagapagtanggol talaga ni Isko, mga kababayan, bakit hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon? 'Di ba? Ako, mga kababayan, sasabihin ko sa inyo, lahat tayo ay may karapatan kahit sino man ang gawin kung anong gusto, lalong-lalo na sa larangan ng politika. Kasi kung ang naratibo ni Banatbay
hindi ka pwede dyan sa nasyonal, pero si Sara, pwede, aba mo, putang unang ano yan, pag-iisip yan. Nakuha ninyo, Lord Glenn, kung ang magiging batayan niya, mga kababayan, eto malaki talaga ang kabobohan at katangahan nito. Kung may prinsipyo, nakuha nyo, ulitin ko kung ang basihan, mga kababayan, ni Bisocol, ay etong si Yorme ay hindi pwedeng tumakbo ng nasyonal at si Sara ay pwede, abay mga kababayan ko, kung ang basihan ay prinsipyo, tawagin nyo ng bobo, nuknukan ng tangayan. Pero kung ang basihan, pera-pera lang, aba mga kababayan, kahit pumali, kahit na sablay, lalabas sa bunganga niya, ipagtatanggol niya si Sara. Kasi nakakapagtaka mga kababayan, di ba? O, nagets nyo ko? Nagets nyo? Kayo mga kababayan, papipiliin ko kayo. Yorme o Sara Duterte? Mamili kayo. Abay, napakabobo nyo kapag pinili nyo si Sara Duterte. Tama ba? Tama? Tama? Yan ang sinasabi ko mga kababayan. Kung ikukumpara nyo naman si Sara Duterte kay Yorme, abay malayong malayo dun sa mama. Malayong malayo, mga kababayan. Yorme, Sara Duterte, putang ina. Tapos pwede si Sara tumakbo sa national, tapos sinasabi ni Bisocol, si Yorme hindi daw. Come on. OMG. Diba, mga kababayan? Come on. Ba, mga kababayan parang tama nga yung sinasabi natin na yadba na lang, Oh. Ang focus niya ay Maynila To the point na kailangan niya sumipsip kay Marcos. Sige, okay ako dun. Kita mo, sip-sip ka pala. Sabihan mo yung dati mong sinusuporta na sip-sip. Ay, sip-sip! May tatawagan tayong DDS May tatawagan tayong DDS dali wag kayo maingay May tatawagan ako DDS. Wait. Sana sumagot. Sana sumagot. Pare. Ay, Sabi ni Banat Bay, sip-sip na daw si si Yorme. Ano ba yun? ano na? Sip-sip daw si Yorme kay Pangulong Bongbong. Binabanatan ni Tatay niya. Oo, putik na yan, Wala, hindi na daw siya pang nasyonal. Pang dyan na lang daw sa sa Maynila. Oo. Hindi naman tatakbo talaga si Orwell. CPM. Pero yung sinasabi, hindi naman yung pagtakbo. Ba't ganun ginagawa? Tinatawag na sip-sip. Wala siyang magagawa. Kailangan ng pondo ni Orwell. Kulan. Kaya nga, di ba? Iniwan ba naman ng mayor na walang pondo, di ba? Oo, wala talaga. Kaya nga. Wala siyang magagawa. Hindi naman pwedeng kalabanin niya. Bakit magkakapondo? Kaya nga, nakalive pa naman tayo. Di ka naman nila kilala kung sino ka At kahit pitpitin yung itlog ko, hindi ko naman sasabihin kung sino ka. I love you pare. Bye-bye. Ay, putang ina. Kalat ba yari ka kay Yorme, susumbong ka na. Yata lang. Patunayan mo. Kita nyo? Patunayan mo. Walang tiwala. Yorme, walang tiwala sa'yo. Oy, Yorme, yung aso mo, wala nang tiwala sa'yo.
Eh bakit parang may pagdududa? Patunayan mo! Mga kababayan, yung mga ganyang mga salita, mga kababayan, kung ako, hindi ka tanggap-tanggap yan. Oo. Abay, sisipain kita. Lalong-lalo na yung si Mocha, di ba, himod din sa puwet ni Yorme? Oo. Yung Mocha Uson, dahil talunan sa pagtakbo bilang konsihal, humihimod sa puwet ni Yorme. Di ba? Ngayon, ganyang mga sasalita Yorme naman mahina ka kung ganyang mga salita hindi mo maintindihan. Patunayan mo. Patunayan mo. May pagdududa. Bilang kami ay sumusuporta kay Pangulo, wala kaming ganyan. Dahil naniniwala kami. Sa kanya. Kapag ka ikaw ay naniniwala, dapat walang pagdududa. Pero yung mga sinasabi ni Banat Bay, patunayan mo raw. So walang bilib sa iyo ito. Oo. Pinagdududahan ka ng aso mo. Biruhin mo, yung aso mo, pinapakain mo lang sa mga kamay mo. Sa mga palad mo. Dati mo lang pinapakain sa mga palad mo ito. Ngayon, kinakagat ka na. Wala na. Wala na. Wala na. Kaya mo yung teorya mo na tama. That you have to kiss us. Kita mo, duda talaga sa'yo. Hindi naniniwala na itong mga ito kay Yorme. BBM, para maayos ang Maynila. I will give you the... Bakit? Hindi pa ba naayos? Malaki na pagbabago ng Maynila. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo na makikita kasi nga, hindi mo na siya gusto. Di ba, Neosing? Mang Tony, Arboleda, Roger, yung mga kababayan, Lipay, hindi na. Hindi niya na nakikita kasi ayaw niya na kay Isko. Diba? Kasi tatakbo na si Sara. At mas pipiliin nila si Sara kumpara kay Isko. Kung paano kung si Isko pala ang patakbuhin nila. Sige nga. Alam nyo mga kababayan, nararamdaman nila na may posibilidad na tumakbo si Mayor Isko Moreno. Maniwala kayo. May posibilidad na tumakbo si Mayor Isko Moreno. Paano kung suportahan ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Kasi mga kababayan, dati hindi naman natin yung gusto. Bakit? Tignan ninyo mga kababayan yung ginagawa naman sa Maynila. Andali. Hello? Naka-live ako, hindi ako pwedeng uminto. Wait lang, mga 30 minutes. Okay. Tama ba, mga kababayan? Mama Labs? Tama? BMB, BMB family, Rigorda Redragal, Tama? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, mga kababayan, sinisira na samantalang dati, ultimong pag-utot ni Yorme, binablog nila. Ultimo, mga kababayan, si Yorme, kumilos lang ng konti, abay meron na silang pagpupugay. Yan ang sinasabi natin mga kababayan sabi ko sa inyo mga kababayan, tandaan nyo to, sasabihin ko. May posibilidad na tumakbong presidente si Isko Moreno. Maniwala kayo sa akin. At kalimutan nyo na yung mga ugong-ugong na eto daw si John Vic ay tatakbong presidente at susuportan ni Pangulo. Kalimutan nyo na yan. Hindi totoo yan. Maniwala kayo sa akin, hindi totoo, mga kababayan kung pagdating sa politika lang, mga kababayan, magulat kayo.
Magugulat kayo, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Magugulat kayo. Oh. Benefit of the doubt. Oh. Sige, ayusin mo Maynila. Boto ako sa yan. Go ako. Suporta ako dyan. 100%. At yan naman, Susuporta ka pala eh, may pagdududa ka, tanga. Ang susuporta, hindi ganyan ang salita. Ang susuporta, ako'y Hoy, makinig ka sa akin, tatanga-tanga ka. Yorme, makinig ka. Ganito ang tama na pagsasalita, pagbibigay ng mensahe kung talagang ikaw ay sincero na susuporta. Ako ay walang pag-aalinlangan. Naniniwala ako kay Isko Moreno na tatapos niya ang mga problema sa Maynila. Kaya hanggang gusto ni Yorme sa Maynila na manungkulan, ako'y susuporta sa kanya. Ganon! Diba? Hindi yung may pagdududa ka. Oh, tama mali. Mga kababayan, nako. Ewan ko ba, mga kababayan, pare-pares na talaga itong mga yan. Kanino? Oh, sa mga dilawan, baka nga sabi ko sa inyo, mag-aalyansa yan. Sila Shelo Magno, sila Christian Isguera, yan ang magiging mga kasama niya. Yang grupo nila, Bisukol. Oo. Yang grupo nila Bisukol. Magkakasama-sama. Bakit? Tignan nyo naman, iisa sila ng lakad. Matapos pakinabangan si Isko ni Banatbay, Nguso, Bisukol. Tignan nyo, kinakagat niya na. Ngayon naman, eto namang si Christian Isguera at mga kasama. Matapos nilang kunyaring sinusuportahan si Pangulong Bongbong at ngayon ay malapit ng bumaba sa pwesto, anong ginagawa nila? Sinisiraan na. Iisa lang sila, mga kababayan, ng mga ugali at ng mga gawi. Kasi ganyan talaga yung mga tao, mga kababayan, na hindi naman prinsipyo talaga yung daladala. Kundi ang kanila ay basta sila'y kumita. Kung sino ang maglalagay, mag-aabot ng mga paper bag sa mga kamay nila na may lamang mga sandamakmak na pera, doon sila, mga kababayan. Diba? Kaya tandaan nyo yung sinasabi ko sa inyo. Yang mga yan, mag-aalyansa yung mga yan, maniwala kayo. At wag nyong aalisin sa posibilidad. Ito sabihin nyo si Mike Cervera nagsabi noon pag dumating na yung pagkakataon, wag nyong tatanggalin sa posibilidad na yung nagngangalang Mayor Isko Moreno, baka yun tumakbong presidente. Diba, mga kababayan? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.